Afternoon and good evening po sa lahat ng nakikinig ngayon sa INC Radio DZEM 954 dito po sa programa ng Nagagabayang Kabataan! Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood at pagtangkilik po sa ating programa. Ano bang araw ngayon? Sabado. Pag Sabado, ibig sabihin natin? Pag Sabado na aba kami ang inyong makakasama dito po sa Nagagabayang Kabataan dahil aba ay dapat ho kayo makihunta sa amin dahil ako po ang inyong makakasama ang inyong ating RIO na talaga nang dumayo pa din sa QC. Sa online mo lang energy. Kasi dumayo ako sa QC, galing akong Batangas. Galing kang Batangas. Oo, ganyan ko kamahal ang energy. At syempre, Ate Ali. Ayan, rise and shine. Ate Ali de la Cruz po from lokal ng North Diversion District ng Kamanaba. Ayan. Make us part of your Saturday morning po. Ayan. Ikaw naman. Ako ba? Kuya. Ako boss. Bato-bato pa tayo. Kaya 30. Ay, and syempre po, hindi naman nagpapauli. Ang inyong kasama ngayon, ang Kuya THIRDY 30. Kasi happy viewing baka magkamali tayo sa spelling doon. At ako naman po inyong Tito CJ na mula din sa South. Tito? Tito na pala. Mula din sa South, di ba? Hindi na ako didaanan ni ate. Maaga umalis. Oo, kailangan eh. Pero nakakatuwa kasi magkakasama tayo ngayong Sabado. Sana masaya kayo, no? Parang dati sa screen ko lang po kayo nakikita at naririnig. Tangkad mo pala tayo mga mga ate. Pero bago yan, batiin muna natin lahat ng mga nagbe-birthday. Yun! Nagbe-birthday ngayon. Sino may Happy birthday sa lahat po ng nagbe-birthday ngayon. Unahin na natin, batiin ang ating Kuya Ken! Kuya Ken! Again, happy birthday! Happy 35th birthday! 35th! Parang nadagdagan na 10. Ayun. Oo, sa lahat po na baka meron pang gusto magpabati po ng birthday po, no? Yes. Comment po kayo dyan po kayo sa sa ating live YouTube chat. channel. Yun. Yes. Alright. So ngayon, Ate Ria, ano bang pag-uusapan natin ngayong umaga? Ay, ito, maganda pag-uusapan natin ngayong umaga kasi madami nagtatanong sa atin kung ano ba yung CFO or Christian Family Organizations. Yan. At Tama, bakit kaya siya organizations? Kuya CJ. Daming ang sa amin din, yung mga kaibigan natin, di ba? Anong meron sa CFO? Ayan. So panahon na ngayon para sagutin natin yung kanilang mga questions. Para wag silang magkaroon ng different meaning, 'di ba? Kasi baka mamaya mali yung akala nyo. So itatama na natin, no? Para isa-isahin natin, no? Kung ano yung mga napapaloob dun sa Christian Family Organization or CFO. And very timely kasi minsan meron tayong gustong i-join ng mga samahan na baka yung skills nyo pwede doon, hindi nyo alam, diba? Kaya bibigay namin sa inyo yung mga knowledge kung ano ba yung mga kapisanan o samahan. Yes. Unang-una na dyan, syempre, meron tayong tinatawag kasi sa CF or Christian Family Organizations, yung kapisan ng buklod. Yun. Wala pa naman tayong kabilang sa atin, di ba? Wala pa. Nagagabayang kabataan ba tayo? Pero ano ba yung buklod? So yung mga nasa kapisan ng buklod po, yun po yung tinatawag nating buklod o yung mga may asawa na po. Tama? So yung mga kabilang po dun, yung mga kapatid nating may asawa na. May asawa na. Pero syempre, yun nasa tamang edad ng pag-aasawa. Yes. Diba? And syempre ate, meron ding hanap buhay. Syempre. Tama. Tapos, eto kasi, kaya tayo pala yung nasa kapisan ng kadiwa. Si Kuya 30, mamaya sabihin mo, dadaanan niya. Yan, kadiwa. Yung mga kadiwa naman na tinatawag, ito yung mga ate at kuya natin, kadalasan 18 years old hanggang sa hindi pa, yung mga wala pa pong asawa. Hindi pa nag-aasawa. Oo, yung mga wala pang asawa, tawag sa atin at kabilang tayo sa kapisanang Kadiwa. Okay. Tayo yun, no? Tayo yun, no? Kasi wala pa tayong asawa. Tama. Si Kuya 30, nakapisanang binhi. Syempre. Hindi naman po magpapahuli yung mga nasa kapisan ng binhi. Alright. So, ang binhi naman, ano bang age niyan, Kuya? Ayan, Kuya. Yan yung mga bata na nasa edad na 12 to 17. Yun. Na nag-aaral pa, kalimitan,
teens, kumbaga. Teens. Mga Yes. binata at dalaga. So sila yung tinatawag na nasa binhi. Oo. Pero, Si Ali, yung height ni Ate Ali, parang binhi lang pero kadiwa na yan. Grabe naman. Pero kakakadiwa mo lang, di ba? Opo, Kakakadiwa mo lang. So kakadiwa lang. welcome sa Kapisanang Yeah. Kadiwa. Alright. how does it feel? How does it Marami. feel? Overwhelming. Oh, yeah. Parang finiface mo na talaga po yung adulthood kapag nasa kadiwa ka. Yes. But you will enjoy it. Tama. Definitely. Yes. Lalo na sa aktibidad, no? Speaking of enjoy. Oo, sa aktibidad lang ng dun- kapisanan. Of course, sa lahat naman ng kapisanan. At samahan. kapisanang Yes. binhi, kapisanang buklod or kadiwa. Maging sa mga samahan po. Napakarami nating aktibidad na isinasagawa dyan. Depende nga lang kasi, sa mga kapatid natin, iba-iba tayo ng hilig. Oo. Iba-iba tayo ng larangan din, di ba? So, kung saan tayo sa tingin natin fit or saan tayo, ano yung mga hilig o gusto natin, doon tayo madalas napupunta. Yes. Limbawa Kaya- lang kay Ate Rio, di ba? Part ka ng... District multimedia. Yun. Siya yung Wow! self-director, Wow. director Kami yung ng ano district naman, multimedia. Director lang naman siya dyan. ano? Hindi. As District Multimedia Director, nakakatuwa yung samahan na to kasi kami yung katuwang ng media Yan. para makapag-produce ng news items, makita nyo yung mga aktibidad sa mga official Yes. pages ng Iglesia ni Cristo. Kami po yung nakakatuwang. Oo. At nakikita talaga namin kung gaano kasaya yung mga aktibidad. Imagine, parang halos lahat na we-witness namin from Buklod hanggang sa mga CMDPS. So, sabi nga namin, kami yung nag-unfold ng mga stories. Yeah. Lalo kapag nakakarinig kami ng mga interviews, nakakatuwa. Tapos meron, kumbaga nakakabuo ka ng kwento doon sa mga Yes. bawat aktibidad. Kaya kung napapansin natin, lahat naman ng mga aktibidad natin, no, nakikita natin sa ating mga social media platforms, lahat yun, ang laking bahagi ng District Multimedia. Yes. So, syempre, lahat na nandyan, mahilig sa photography, sa videography, Mga dun sa nagko-correspondent. pagdidirect. Yes. Mga Kaya- news anchors. Kaya kahit na gaano kaganda ang isang aktibidad, lalong gumaganda yun kapag ka nandun yung Yes. Siyempre. Siyempre sila rin po yung parang nagdo-document ng aktibidad. Kumbaga, na-preserve po yung mga memories na Yes. nagagawa ng mga kapatid sa bawat aktibidad. Totoo. Yeah. Nakakatuwa. DMM pa lang yung Tama. pinag-uusapan natin. Isa pa lang sa DMM pa lang, madami. oh. And kung meron naman sa mga ng District Multimedia, meron din para sa mga talaga nagpe-perform or yung mga talented na singer, dancers, yung mga ganun. Yung Parang mga, ikaw, Ate Ria, di ba? alam niyo pangarap ko yun. Sumasayaw tayo. Oo, pero way back, yun, sumasayaw tayo. Pero nahilig ko yung pagdidirect eh. Oo, pero si Ate Ali, Sumasayaw talaga siya. sumasayaw ka. Ay. Kasi ang galing kumanta ni Ate Ali. Grabe naman. And then mo makikita no, na hindi lang tayo basta nagproduce ng mga aktibidad. Pinagplanuhan talaga. Totoo. Yes. At saka kita natin, kasi tayo from Christian family organizations, nagbibigay sila ng mga seminars na kung saan makakatulong para mag-lead tayo. Oo, malaking bagay yan. Oo, napakahalagang bagay na may mga seminars tayo from CFO. Dami nating aktibidad na maaaring sa lahat ng individual fit sa atin yung gusto natin. Totoo. Okay, nung pinag-usapan ni kanya, DMM si ate, yun yung hilig niya. So, Yes. kung ano yung hilig mo, as long as na hindi If you naman have masama at hindi naman labag sa utos ng Diyos, may enjoy natin lahat yun eh. True. And aside from that, yes, as DMT, ano ba yung DMT, Ate Ali? Ayun po yung district music team. Usually Yeah. sila yung mga Oo. nagpe-perform sa mga aktibidad. May it be singing or dancing or may mga bands din po dyan madalas po. Yes. So kapag nasa district music team ka, yun parang yun din po kasi yung nagsisilbing pwedeng maging way mo para makapag-anyaya ng mga tao. Wow, I like it. So pagka meron ka palang hilig sa music, Yes. lalo na yung Oo. pinag-uusapan natin. So merong lilingap sa atin, kumbaga merong mag-aalaga sa atin, depende sa kung anong talent ang meron. Tama. And kung meron namang pang-entertainment, meron din naman para sa may trabaho. Totoo. Oo, akala nyo meron din po kaming samahan para sa may mga trabaho. Ano ba yung samahan ng mga nagtatrabaho kayo? Ayun. Sila po ay nabibilang dun sa SEIA. Yan! Saya means Christian Employees Association. Galing. Yun. Kahit na pala busy tayo sa pagtatrabaho, kanina pinag-uusapan lang natin yung talents. entertainment talent. Diba? Oo, Kahit sa no? school man yan, o nasa bahay tayo. Ito naman, this time,
ay yung mga kapatid natin na nagtatrabaho. Oo. Mga naghahanap buhay po. Ibig sabihin, may pag-iingat din sa kanila. Paano Yes. natin maingatan yung hanap buhay natin? Ano ba yung mga paalala sa atin para lalo nating mapahalagan yung ginagawa nating hanap buhay? Yes, and they are leading us para malaman natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin sa pagtatrabaho. Totoo, no? Kasi, Kasi samahan niya ng mga professionals din. Mga Kasi entrepreneurs. Yan. Yes, so dun sila nag-uusap. And sila sila yung mga nasa mga, kung naalala nyo, meron ba sa inyo mga booth na puro business? Yan. O, Yes, sila opo. yun. Usually, Oo. mga trade fairs po mga yun. trade Yun. fairs, yan, that's the right term. So yung mga kapatid na halimbawa, nais o gusto maghanap ng hanap buhay, pwede tayong lumapit sa kanila. Oo. Marami silang They will teach us. ituturo sa atin kung saan tayo pwede. Siyempre, depende rin kasi sa background natin at hilig din. Totoo. Kung saan tayong kumpanya gusto, kung saan natin gustong mag-apply or magtrabaho, marami silang pwedeng i-recommend sa atin. And next ay scan. Yeah. Pansin ko, may listahan ka dyan. Oo, scan. Ano Scan ba yung International! Ang laking bagay din yan, di Ano ba? ba pag sinabing scan? Ano ba yung, para alam nila yung meaning ng scan? Ate Ali. So, ang May SCAN gustong po sabihin. is yung Society of Communicators and Networkers International. They are securing our events. Kaya nakakatuwa po. At kung naalala nyo, kapag may mga bagyo o kaya may mga sakuna, Kalamidad. sila yung unang rumeresponde. Kasi sabi nga nila, saving lives is our priority. Yes. Talagang Kanilang mantra. ramdam mo Di ba, ramdam mo sa kanila. At sila din, sa mga aktibidad naman na inilulunsad, through scan, nagtuturo naman sila kung paano natin, ano yung gagawin natin kung may sakuna. Hindi lang, kapag wala sila doon, at least meron silang mga aktibidad na, okay, ito yung para sa pag may sakuna sa bahay, ano yung gagawin nyo. Kaya sobrang... Kompleto siya. Oo, Tsaka hindi diba? pa nangyayari yung mga Kuya Terdy, yung mga kalamidad. Prepared talaga Prepared sila. Yes. Oo, talaga sila. Meron yung mga ginagawang seminars ko kung paano yung gagawin mo pag halimbawa bumaha or like lumindol. Yan. So sila din nagtuturo din ng mga ganung bagay. And malaking bagay sa atin na natuturuan tayo ng ganun para equip tayo. Hindi tayo pagdating ng ganung mga kalamidad, hindi tayo natataranta. Yung gagawin ko, wala. Oo. So malaking bagay na meron silang ituturo sa atin na ganun. May Na seminars and trainings po. totoo. Yes. Na magagamit natin sa Totoo. buhay natin at ma-share din natin sa mga kapwa natin. And meron din naman samahan na it's all about health. They are all professionals kapag usapang health. Ang CMDPS po kasi sila yung Christian Medical, Dental, and Paramedical Society. Okay. Sila yung mga... Naglilingap po. Oo, yung mga may mga free medical mission, dental mission, talagang nililid nila yun Nandun din yung mga doctors, nurses, yung mga dentists, mga medlex natin. As in talaga lahat ng all about health profession nandun. Diba? Tapos magkakasama sila. And para sa lahat, hindi naman yung bayad They are doing it freely. Diba? Kaya Speaking nakakatuwa. of totoo po yung binanggit ni Ate Rio na kasi sa mahal ng gamot ngayon, sa mahal ng mga bilihin ngayon, libre ito na ibinibigay sa mga kababayan natin, lalo na din sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Open po siya for everyone. Oo. Libre talaga. Tanda ko nung pumutok ang Bulkan Taal, grabe yung pagod ng mga nasa CMDPS din. Isa sila sa nagpagod talaga kasi buong Batangas inikot nila. As in, Grabe yung pinsala din. 24/7 magkakasama ang media, CMDPS, SCAN, at lahat ng mga kapatid na Samahan, pwedeng tumulong. Kitang-kita namin na kahit pagod na sila, once na makausap nila yung mga kababayan natin na kailangan ng tulong, as in priceless, hindi nila kayang, sabi nga nila, hindi matatawaran yung saya Kasi yung thank you daw na natatanggap nila is talagang dala-dala nila, memories na nila. At kumbaga, sabi nga ni Dr. Josan, hello po, na nakikinig sa atin ngayon, na kapag tumutulong daw yung mga nasa CMDPS, very fulfilling sa kanila. Because iglesia at hindi iglesia, natutulungan nila. Total naman po na pag-uusapan na natin. Nung mga nakaraan, parang may mga ginawa tayong CFO cares sa kanya-kanya nating district. Yes. Sabay-sabay yun. Oo. Tsaka, of course, hindi natin naman yun ginagawa para lang makarinig tayo ng pasasalamat. Kasi alam natin ginagawa natin yun. Una,
yun yung pananampalataya natin bilang pagtugon din sa utos sa atin ng Panginoong Diyos na tulungan natin yung kapwa-tao natin. Yes. At the same time, kaya din natin siya ginagawa. Malaking bagay yun na nakikita natin yung kalagayan mismo nila, na ba? Malaman natin kung ano yung concerns nila. Direkta nating na ipaaabot yung tulong na galing sa Iglesia ni Cristo, yung tulong ng pamamahala sa ating lahat na malingap tayo. And syempre, meron din tayong CST. Ito Ayan. yung Christian Yun. Society for the for Deaf. So kahit na ganun, Ate Ria, no, may mga kapatid tayo o may mga kapwa tayo-tao na differently able kung tawagin natin. No? No, maramdaman din nila na may tulong din na iaabot sa Na kanila. hindi sila nag-iisa. Kasi we can understand them through CSD. Kasi sa CSD, talagang they are letting us to know kung ano ba yung mga sign languages. Yung mga basic. Tapos meron tayong application na pwede nyo i-download. Kumbaga no ate, hindi po siya nagiging hindrance. Yan. No. Tama. Natuturuan tayo ng proper na sign language para proper din na maunawaan ng mga kausap natin kung ano yung gusto nating sabihin sa kanila. Tsaka ang kagandahan pa dun, Kuya, meron din tayong mga aktibidad na inilulunsad na hindi lang siya for the deaf, maging yung mga mute, Ayun. Malaking bagay din yun sa kanila. kung saan tinuturoan nila tayo kung paano natin sila mauunawaan. Yes. Paano tayo makipag-interact sa kanila. Nakakatuwa kasi meron tayong Embrace Cafe. Yan. Yes! Sarap. It's Ang dami. so Great. amazing. I was amazed kapag pupunta tayo sa Embrace Cafe, di ba? Parang nagkakaintindihan na talaga lahat. Kasi alam natin, yung mga nag-work doon is Part ng part ng Christian Society. Yes. Ang Differently positive able. nila, no? Pagka, alam ba, papasok ka doon, makikipag-usap ka sa kanila. Accommodating pa rin talaga no kuya. Sobrang accommodating. Belong sila and gusto natin, ganun din naman yung nararamdaman natin sa kanila na dapat walang napag-iiwanan. Walang hindi okay sa environment natin. Yan. Kaya po sa mga nanonood at nakikinig po ngayon sa amin. So nalaman nyo na po yung mga samahan at kapisanan na meron po sa loob ng Christian Family Organization. At sa pangunguna yan ng ating tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambayan ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo na puspusan Walang pagod na, di ba, ginagawa yung aktibidad natin, nag-iisip sila kung paano maingatan yung iglesia. Lahat ng samahan na yan, may purpose talaga yun. Pansin nyo, no, kung saan ano hilig mo, ibibigay sa'yo as long as na hindi naman makasasama. In fact, makakabuti pa sa atin. Yes. Kaya naman sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, sana nandyan pa po kayo sa ating YouTube channel. At maging po sa inyong mga talapitan. Ano po, pwede kayong lumipat sandali ng YouTube channel po natin para mag-comment. Yes, no? comment nyo. Ano bang question natin? Ano ba yung favorite nyong aktibidad? Yan! Palagay ko naman lahat, paborito na lang. Pero meron dyan yung sobrang memorable talaga. Yes. Opo. Comment nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yung mga. Ang pamamahala ay nagtatag ng mga kapisanang pansambahayan upang lalong mapaglapit ang mga damdamin ng isa't isa at mapatibay ang pananampalataya ng bawat kaanib. Ito ay ang mga kapisanang pansambahayan na Buklod, Kadiwa, Binhi at PNK. Sa kapisanang Buklod, kabilang dito ang mga kaanib na may asawa at mga nanay at tatay. Kabilang din dito ang mga diakono at diakonesa na mga nakakasakop sa atin. Ang mga masisigla naman na kuya at ate tulad ko na pwedeng busy sa trabaho o pag-aaral, na 18 years old at pataas na wala pang asawa. Shout out sa mga single dyan! Tayo naman po ay kasama sa kapisanang Kadiwa o Kabataang May Diwang Wagas. Kung ikaw naman ay bautisado na at may edad na 12 to 17 years old, magkasama tayo sa Kapisanang Binhi. Shoutout sa mga younger siblings natin dyan na baka busy sa mga modules nila. At syempre, bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at ngayon na alam nyo na kung saang kapisanang pansambahayan kayo kabilang, dapat ay nakikipagkaisa tayo sa mga aktibidad. Nariyan ang mga buwan ng pulong, Unity Games, panonood at pakikinig ng mga programa sa INC TV at INC Radio, at syempre ang pag-follow sa mga official social media accounts and pages natin. Lahat ng mga proyekto at aktibidad na inululunsad ng pamamahala ay hindi lamang para sa ating kasiyahan, kundi upang mas maging abala pa tayo sa mga gawain ng ating Panginoon Diyos upang mapangalagaan tayo tungo sa ating kaligtasan.
Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, i-convert story. No, eto na pala yung naging activity namin last week Like, share. Oh, hello ba? Want to keep posted about sa mga aktibidad ng Christian Brotherhood International? Well, i-like mo lang at i-follow ang CBI official Facebook page. And let us connect with other students na Iglesia ni Cristo members all around the world. Dahil kapag ikaw ay estudyante at Iglesia ni Cristo member ka, dapat CBI member ka! CBI is an essential part of my student life. Kung may mga exams, panatag ang loob ko kasi may mga isinasagawang panalangin. And maraming mga activities that motivate me to become more active and to have a positive perspective upon facing academic challenges. Hi mga ka-CBI! Hi, Ern! At hello din sa'yo ka-CBI! Oo, ikaw! Dahil kung estudyante ka at Iglesia ni Cristo member ka, dapat CBI member ka! Don't forget to like and follow the official Facebook page of Christian Brotherhood International. Malungkot ka ba? O masaya? Tara, kape! Every Saturday at 8:30 to 9:30 p.m. Dito lang sa INC Radio Cafe. Nagbabalik po ang Nagagabayang Kabataan! At ang pinag-uusapan natin ay ang mga aktibidad na inilulunsad dito sa CFO, Christian Family Organization. At ito, dahil usapan ng aktibidad, ano ba yung favorite aktibidad? Palagi ko maraming nasasabi si Ate Ali dyan. Ang dami. So, ang favorite ko naman po na aktibidad as a part of district music team is yung Himig ng Kaligtasan. Wow. Yung Himig ng Kaligtasan so, po. ano ka dyan? Anong boses mo dyan sa Himig ng Kaligtasan? Actually, kuya, hindi ako part ng choral. Okay. Pero, yun nga po, ang HNK or Himig ng Kaligtasan is yung choral competition. Kapag may ganong aktibidad po, isa po ako sa part ng nag-i-intermission number. Sample natin, sample. Parinig naman po na sample dyan. Or kaya sa part ng production team. Alright. Masaya po yung aktibidad na yun, or personally yun po yung pinaka-favorite ko. Dahil ang saya po makita ng mga kapatid na nag-cheer kapag Tapos makita mo rin yung mga ngiti nila, di ba? Opo. Tapos makita nila, go Ate Ali! Tapos papalakpang ka. Talagang nakakagana po yung na mag-perform at mag-anyaya ng mga kapatid. Tsaka ang masarap sa pakiramdam niyan, yung talent na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos, hindi lang natin nagagamit sa school ninyo, sa mga trabaho natin, kundi higit sa lahat, napapakinabangan ng iglesia yung mga talento na ibinigay sa atin. Yes. At nakakatuwa kasi kung si Ate Ali na natatanda niyo, favorite niya yung Himig ng Kaligtasan. Ako, ang dami ko kasi yung favorite plus yung mga ginagawa din ng District Multimedia. Halimbawa yung In-Cinema. Ayan. Kasi yung In-Cinema Diyan busy ang DMM eh. Oo, diba? Yung mga sa shooting. Yan yung isa sa favorite namin gawin. Halimbawa, kapag nag-i-interview kami ng mga kapatid, yung malaman namin yung istorya nila kung paano sila halimbawa nag-iglesia o kaya paano nila nataguyod yung kanilang buhay. Na-inspire talaga kami as multimedia. Sabi nga sa amin, kami yung mukha at tenga ng mga aktibidad. Kasi syempre, sabi nila, without media, paano malalaman sa ngayon, sa digital world, kung ano yung mga aktibidad. Kaya i-check nyo po ang mga official pages ng Iglesia ni Cristo. Meron tayong CFO page, diba? May Tsaka ang isa pa sa maganda niya, Ate Rio, nandun ka hindi lang para tumupad, hindi lang para gampanan mo yung gampanin na nakaatang sa atin, kundi talagang naririnig mo first hand kung ano yung concern nila, kung ano yung kwento nila na
totoo makakatulong sa yun, magagamit mo rin pagka meron kang problema na sa'yo din halimbawa nangyari, mararanasan mo. Yung ginawa nilang solusyon, pwede mo rin gawin. Kasi kung paano sila, of course, alam natin sa mga problema na nararanasan natin, Diyos naman yung tumutulong sa atin. True. Pero ano yung mga gagawin din nating ways para matulungan din natin yung sarili natin. And malaki talaga yung nag-i-impact sa akin ng pagiging director or nagli-lead. Kasi syempre, Alam ko, hindi ka na natutulog. Hindi lang sa pag-feel, kahit sa production, kapag may mga big event, talaga nakakatuwang ako bilang mag-lead. And nakakatuwa yung mga kapisanan, yung mga samahan. Talaga nakikinig sila. Well-organized talaga. Wala ako naramdaman na parang may pressure dahil big event Pero yung samahan... Pressure is good. Oo. Pero yung samahan, para makaya yung isang mabigat na bagay, ang ganit. Tapos mamimiss mo na lang agad yung aktibidad. Yung teamwork. Oo. Ang bilis niya. Lalo ang bilis. Tsaka yung mga aktibidad. Nagliligpit pa lang kayo. Parang mamimiss mo agad, di ba? And yung mga peers na na-form natin tuwing tumutupad, yung mga kaibigan natin, nakakasama rin natin Tsaka alam mong masarap sa ganyang aktibidad kasi, nasa iisang dako kayo. Yung mga karaniwang kapatid na nakikita mo lang tuwing pagsamba, yung mga may tungkulin. Kapag nasa iisang dako kayo ng gawain o ng aktibidad, pag nakikita mo sila, alam mo, nasa iisang direksyon kayo. Alam mo, hindi ka bilang may tungkulin, na tayo naman lahat may tungkulin, hindi ka mag-worry sa kapakanan nila kasi alam mo nasa aktibidad sila. At kapag nasa aktibidad sila, alam mo hindi sila mapapasama, lalo silang madadagdagan yung ginagawa nilang mga pagtupad. And of course, nakaka-motivate din sa atin na lalo pa nating pagpatuloy yung mga aktibidad natin. Kuya CJ. Nagulat din ako. Hindi kasi alala ko may saying dyan yung masaya ka na, may kabanalan ka ba? Sa kanta yun di ba? Yes. Ikaw ba? Sabi nila, totoo ba, na ikaw daw ay Pangulong Binhi? At your young age, di ba? Magugulat kayo at his young age, kaya niya na mag-lead ng isang distrito. Ang daming binhi sa distrito natin pala. Sa distrito. Ka-distrito na. Hello po sa lahat na nakikinig ngayon sa distrito ng Calamba City, Laguna. Yung mga binhi po dyan. Yung sa ginagawa mong mga pangunguna sa kapisanang binhi. Alam natin, hindi pala maraming kabilang sa kapisanang binhi. Paano mo sila napangungunahan pagdating sa mga aktibidad? May mga ma-share din natin sa mga kapwa natin binhi. Well, talaga kuya, lahat talaga ng awa at tulong nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Wala talaga tayong kaya sa ganang ating sarili. And especially yung mga challenges, dahil nga kahit pa, medyo nabibisi rin. Pero despite that, hindi mo nyo nararamdaman yung pagod. Lalo na pag nasa pagtupad ka. Yung sa sobrang saya mo, papasok ka ng umaga, paglabas mo, hindi mo mamalayang madilim na. Totoo. Kasi doon ka inaaliw Pero syempre, as binhi, diba, they have consent ng parents na gagabihin ba? At saka may curfew tayo. Diba? Sa binhi, we have 10 p.m. Kaya alam niya aliw kasi galing na ng binhi. Pero curious ako ngayon kung ano ba yung mga nagiging aktibidad kayo ng binhi. Ay, last time nagsagawa kami ng get-together sa aming distrito. Kasi yan. Yung mga binhi friendship day, no? Yes, Nakakamiss maging binhi. Kasi mas gusto ng binhi yung highlight. Binhi ate. Mas gusto rin po kasi ng mga nasa binhi. Yung mga mas sila? Interactive. Yung mga nagkakilala sila. Yes. Kasi syempre alam natin, sa school naman, hindi naman lahat ng kasama nila sa school Iglesia ni Cristo din. So pagdating sa aktibidad, doon na natuturo sa ating lahat, hindi lang sa binhi, maging sa iba't ibang kapisanan at samahan, kung ano yung mga dapat nating, kumbaga nag-guide tayo, kung ano yung dapat nating gawin. Para pag humarap tayo sa kung kanino man, alam natin naturuan tayo. Tama. And they need it Di ba yung mga bata ngayon, yung mga nasa teens or mga nasa kapisanan ng binhi, yun na yung parang break nila sa school. Di ba? Minsan kasi ang stressful ng pag-aaral. Pero once na meron kayong mga event or aktibidad, ay nako, tanggal ang pagod sa school, di ba? Kaya talaga abangan nyo kung ano ba yung mga aktibidad na meron sa inyong mga distrito. Kasi sure ako, meron yan. Marami aktibidad. At kung kayo naman po yung nagsusuri, once again, you are free to join us. Welcome na welcome po. Ikaw po yung CJ.
Ikaw ay nasa District Multimedia din? Or... Sa ngayon po, nasa Kapisahan ng Kadiwa, may tungkulin po sa Kapisahan. Wow. Ang dami ding aktibidad na ginagawa natin ngayon sa sports committee. Wow, Iba't ibang lupon na ginagawa natin. Recently, nagsagawa kami ng e-sports doon sa sports committee. Wow. Imagine, no? Kahit na hindi tayo magkasama physically, kasi iba't ibang dako tayo, pwede tayong mag-join. Pwede tayong makipag-participate sa kasiglahan. Kung ano hilig natin. Digital, no? Digital. Sumasabay talaga, no? Basta hindi naman makasasama sa atin. In fact, yun nga, sabi natin, makakabuti sa atin. Na kaya natin ginagawa yun, hindi lang para gawin dahil hilig natin. Kundi yun naman din, pakikipagkaisa natin sa lahat ng aktibidad na inilulunsad ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yes, totoo. Nakakatuwa. At saka yung Unity Games, isa sa favorite ko. Kasi pangarap ko maging volleyball player. Yan. Taga-cheer na lang ako ngayon. Sa height mo yun. Taga-cheer na lang ako ngayon sa mga nagbavolleyball. Pwede naman. Oo, pero nakakatuwa yung Unity Games kasi syempre, ang iba diba na pagod sa work, wala silang mga physical activities. Ito, sumali kayo sa Unity Games. Yan. Oo, napakaganda ng mga games. games. Ano pa hilig ni volleyball, volleyball, badminton. Ayun, iba-iba. At hindi lang yung pan-distrito ha, kasi after district level, meron naman yung inter-district hanggang sa mapunta na tayo sa makakapunta tayo sa international. Diba? And yung mga kapatid natin nasa ibang bansa, diba, nakita natin sabay-sabay, andito sila, nakasama natin, nakakalaro natin sila, na kahit na magkakaiba tayo ng sabihin nating lahi o pinanggalingan. Pagdating ng Unity Games, iisa tayo. Yes. May unity talaga. Diba? May unity talaga. At nakakatuwa, kasi nakikita ko yung mga post ng mga kapatid sa Europe. Aba, may Unity Games sila. Talaga nagkita-kita sila sa isang lugar. Tapos, parang first meet pa lang nila, close agad. Oo, sabi nga, nakasulubong mo nga yung kapatid na nasa Europe, yung sinabi mo, how are you? Thank you. Tinapos na agad yung usapan. Kasi ang dami naman talaga nating favorite na aktibidad. And actually, may inihanda tayo para makita naman nila yung glimpse. Oo, diba? kasi siyempre, sinasabi natin, dami nating mga aktibidad. Ito, prepare na natin sa kanila. Panoorin po ninyo. Go ahead, narito po ang ilan sa mga aktibidad na inulunsad under ng Christian Family Organizations. Let's watch this. Dapat lahat ng mga kapatid subukan na pumunta talaga rito, talagang masaya. Sana yung mga di ba nakakapunta, punta sa susunod na mga pagkakataon na aktibidad. Sa ganitong paraan, tayo'y mananalo at makakamta ng dakilang pangako sa ating ganap na pagkakaisa. Sa pamamagitan ng pamamahala, we are one with DBM. Kaisa po nila kami. We are one with DBM.
masasabi po ninyo sa mga booth po na naikot nyo na po? Masaya po, tapos makapataining naman po lahat ng mga kapatid na nasa bawat booth. Tapos, masaya po kasi kami yung kasama ko. First time po. Ngayon po, masaya po kami na nandito po kami ngayon kasi pagpasok pa lang po sa entrance is makikita mo po marami ng mga booths. So na-excite po kami, lalo na yung mga bata kasi ang dami pwedeng gawin na activities per booth. So currently, nandito kami sa P&B booth kasi excited yung mga bata. And then after no, pupunta po kami sa ibang mga booths. Kasi parang may mga kailangan i-collect. Excited kami kasi ngayon na lang ulit kami nakapunta sa mga ganitong aktibidad, lalo na madaming mga kapatid. Galing sa iba't ibang dito, yun ang dito. Unang-una sa lahat po ay siyempre masaya po dahil pagtingnan po yung mga booth po natin ay sobrang makulay po tapos very interactive po siya and talagang nakakasaya po siya. Masaya po makita yung aming mga PNK na nag-enjoy po sila sa paglalaro. Makikipagkaisa po dito sa aktibidad nating INC Live. Salamat po. Dito sa mundo, habang tayo ay naglalakbay, mag-ingat-ingat, nanganganib kang maligaw. Huwag mong kaligtaan kung saan tayo talaga patungo, sa isang bayan sa ating ipinangako. Iba't ibang organisasyon sa CFO ay may misyon. Paano ka naglalakbay? Baka mali ang iyong dinaraanan. Huwag kang umiba, dito ka na sumama. Marapat na samahan at lahat ng aktibidad natin dito. Masaya ka na, may kabanalan ka pa. Oh, oh, oh. Nagkakaisa sa kasiglahan, ang CFO ay nariyan. A Christian family organization, active together, INC forever. Christian family organization, active together, INC forever. CFO, CFO, CFO.
saya. Oo, talagang Ayoko na huminga sa pa. video. Oo, para Fresh pa eh. Naramdam mo. Totoo po, hiningal kami ni Kuya CJ, kakaikot nun eh. Daming tao. Parang Daming ang booth. hirap pong mamili kung saang booth ka pupunta. Yes. So, sobrang Opo. daming choices. There's a lot makikita of mo dun. souvenirs, Yung nakakatuwa. mga kakilala mo. Oo. Andito ka pala. Ganun. Oo. Doon mo nakita yung mga pinag-usapan natin, mga samahan, Yan. kapisanan. Diba? Binabanggit natin kanina. Tapos nakita din natin yung mga media ng Iglesia ni Cristo, yung INC Radio, INC PC. Nakakatuwa kasi very interactive talaga. INC TV, andun din. Oo, nakakatuwa. Booth na pwede nating ma-enjoy talaga sa... And surely ang dami nag-enjoy dahil kitang-kita naman kasi yung mga social media ko nakita ko talaga. Natuwa sila pagpunta sa aktibidad na yun. Nakita mo yung newsfeed mo, bumabaha ng Sea of Alive. Kumbaga nagkaroon sila ng break, no? Ayun, napanood natin sa video kanina, no? Baka magtaka sila, CFO Live. Ano ba yung CFO Live? Yung CFO, yung Christian Family Organizations po. Yung live, may ibig sabihin din yun eh. Yung L, livelihood, tama? Interactive. Yung V, values. Values. Yun. Favorite ng lahat. Yeah. Entertainment. Yan. Natuwa kaya ako sa Band Together. Oo, napause ako. Nakisingalong ako eh. Ang saya nun eh. Tapos natuwa ako kasi nagkaroon din ng trade fair. Diba? Kumbaga, yung pansin yung aktibidad na sinasagawa natin sa iba't ibang distrito, parang pinagsama-sama lahat. Oo, diba? Nakakatuwa. Yung iba, daming choices ng yung booths. si Ate Ali, napapanood ko lang sa YouTube, biglang nakita ko siya doon. Ay, grabe naman. Oo nga. At Kuya CJ, alam mo nakakatuwa na yung mga ganitong malalaking aktibidad, ito yung nagiging susi sa atin para maalis minsan yung worries natin, nakikilala natin yung mga kapatid, nagkakaroon tayo ng break sa mga school, sa Nadadagdagan yung work. mga kaibigan natin. Yes. At ang kahalagahan naman talaga nito is mapakita kung ano ba ang isang iglesia ni Cristo, 'di ba? Mapahalagahan at pinahalagahan tayo ng pamamahala. Kaya nakakaroon tayo ng mga aktibidad na inululunsad nila. It's because ramdam na ramdam natin kung gaano nila tayo kamahal. 'Di ba? Imagine. Nagtataka yung mga tao, paano nyo ginagawa yan? Oo, Paano nabubuo yung mga ganyang kalaking aktibidad? Totoo, pinaghahandaan din naman ng mga kapatid natin na mga may tungkulin, lahat ng samahan at kapisanan, pinaghahandaan po yan ng maigi para, kasi alam natin pagka maganda yung paghahanda, of course maganda din yung result at kinalalabasan ng mga aktibidad, pero higit sa lahat alam natin baliwala yung mga paghahanda na yan kung hindi tayo sinamahan at tinulungan ng Panginoong Diyos. Kaya totoo yun na nasa bawat aktibidad pinapanalangin natin. Na sana yung ginagawa nating mga pagpapagal sa iglesia, yung ginagawa nating sakripisyo at malasakit para sa kapakanan din ng mga kapatid, pagtagumpayin ng Diyos at kawaan tayo. At lagi tayo nagtatagumpay. Totoo yan. Dahil yan sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Kaya subok na natin yan sa lahat ng pagkakataon, hindi lang sa mga aktibidad, kahit sa mga personal nating buhay, na alam natin kahit ano yung pagdaanan natin. Yan kasi hugot natin eh. Ano man mangyari sa atin, dumalok aktibidad. Ano man mangyari sa atin, sumamba ka palagi. So, hindi pa pwedeng ang gagawin nating way ay umalis. Lahat yun. Lahat kaya inilulunsad at pinagtitibay ng pamamahala. Tayo rin kasi makikinabang. Yes. And we are very grateful po sa mga ganitong aktibidad. Kaya dahil dyan, thank you so much po sa lahat ng Bitin nanonood. naman! At nakinig po ng aming episode ngayon. And sure po ako na kayo ay nag-enjoy din sa aming kwentuhan. And that's it. Nako, natapos agad. Bitin. Pero I hope po na nag-enjoy tayo sa aming huntahan. Salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aming mga avid listeners and viewers. And syempre, sa aming Kuya Tech on board. Thank you so much po. Kila Kuya Nico sa atin pong technical booth. Kila Kuya Dan. Sino ba? At sa atin pong executive producer, ang kapatid na Cheng Dalawa. And of course, salamat po ng marami. And of course, sa atin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid po na Eduardo V. Manalo. Maging po ang pinakamabisa nilang katuwang na siya pong tagapag-ugnay ng mga kapisan ng Pansambayan at SEBC President and CEO din po natin, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Maraming salamat po sa lagi ninyong paglingap at pagmamalasakit po sa kapakanan ng mga kapisan ng Pansambayan. Kaya naman Kuya CJ, ang lagi nating paalala ay saan man mapunta, anuman ang marating, ang mga kabataang Iglesia ni Cristo ay nagagabayang kabataan! Thank you so much po! Thank you so much po! Happy viewing See po! you next week! Happy weekend! Bye! Bye!
sa inyo yan. Wow, thank you. Oh, ayan, may reward ako sa'yo kasi mataas ang score mo. Pwede ka na sumama sa friends mo. Wow, talaga po. Salamat po. Pwede ko po ba itong dalhin? Oo po, sige, dalhin mo. Pero iingatan mo. Yay! Thank you po, Nanay! Oh anak, very good. Naglinis ka pala ng sahig. Napagod ka ba? Hindi po, Nanay. Dahil masipag ka, pinapayagan na kita. Sige na. Talaga po, Nanay. Salamat po. Promise ko po sa inyo na susundin ko po lahat ng inyong bilin. Mami! Uy, thank you, Nak! I love you po. I love you. O siya, mag-iingat ha. Yay! Thank you po! Mag-iingat dun, anak ha. Okay po. Huwag kayong lalayo. Okay po. Tara na, yan. Tara na. Okay. Mano po. Mano po. Thank you po, Ma. Ingat. Opo. La 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 la. Kay saya ng sandali na ikaw ay makasama ko. Kaibigan ko, naging bahagi ka ng buhay ko. May ngiti sa labi ko sa tuwing maaalala ko ang tawanan at kulitan kaysa ng ating samahan. Lahat ng pangyayari may dahilan, magtuturo sa atin ng dapat matutuhan. Sana'y ating laging matandaan mga payo sa atin, kaibigan ko. La 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 tunay sa puso ko aking nadarama, mga aral kong natutuhan laging maalala. Kahit tayo bata pa ko, tamang pagpapasya itong gagabay kahit saan tayo magpunta. Hay, siya ng